Sabi sa Juan 14:25 at 26, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritong Santo na isusugo ng Ama sa pamamagitan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Ang makapangyarihan sa lahat, tinupad mo ang iyong pangako na kung kami naroon ay naroon ka. Ikaw ay narito, bayaan mo naman, luwalhatiin namin, itaas namin ang iyong dakilang pangalan upang makita ng buong sanglibutan na ikaw ay Diyos na dakila na niluluwalhati.
Ngayong umaga, sasambahin ka namin, makapangyarihang Diyos. Amen. Maupo po ang kapulungan at sabay-sabay po nating awitin, ang pag-asa ko ay natatag. Tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na buktong niya, Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Batiin po natin or kumustahin po natin yung mga katabi po natin. Yan. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya ibigay po natin ang ating buong puso at ibigay po natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit.
Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, kailangan ko'y ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala nang sa'yo'y may hahambing. Ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, Yan, amen po. Dito po sa ating pangalawang song is nagre-remind po siya sa atin na puspusin po tayo ng Espiritu Santo. And kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, whether it's masaya tayo, may pagod tayo, or may mga pinagdadaanan tayo, let's surrender it all to the Lord. And let's open our hearts and let the Holy Spirit works in our lives. So, ngayong umaga pong to, bigay po natin lahat ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po yung mawit. Ang puso ko'y dinudulo sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniga
Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kahit ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri.
Yan. Amen. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. Welcome to the church that... Okay. Tayo muna po ay sandaling manalangin. Magiging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang bumubulay-bulay ng iyong mga salita sa iyong harapan. O Panginoon Diyos, na aking manunubos at aking malaking bato sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po. Napakaganda po ng ating topic ngayon July. So last week, pinag-usapan natin is the authority of the Scripture. Na importante na gagabayan tayo o nagbabasa tayo ng banal na kasulatan sapagkat ito ay kinasihan ng ating Diyos. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, the main reason kaya ito ay nababasa natin is because sa pangalawang topic natin ngayon, ito yung illumination by the Spirit. Sandali po tayong tumayo. Ating basahin ang banal na kasulatan. Ito po ay makikita sa John 16:13. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. But when comes, judge you to all truth, for he will not speak his own authority, but he hears, speak, and he will declare to you things to come. Pagpalain ng Panginoon, magkabasa ng kanyang banal na salita tayo po. Maupo. Sa ibang version, sabi rito, the Spirit of the truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell what is yet to come. Atin pong tignan, ano ba yung setting ng pangyayaring ito? Yun sa John 16, ito yung pag-prepare ng ating Panginoong Jesus para sabihin niya sa kanyang mga alagad na siya ay aalis na. Ito yung the end ng kanyang ministry. Although ito'y alam natin, marami pang mangyayari, pero ang sabi dito, pinaprepare na niya hanggang maaga ang kanyang mga disciple. Ito rin yung farewell discourse to his disciple before crucifixion. Kasi ang binabalita niya rito, yung kanyang pagkapakahirap, kanyang pagpako sa krus, at ang kanyang kamatayan. Sa verse 7, sabi ron, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti nyo, sapagkat hindi ako paparito sa inyo nang walang patnubay, kundi ako aalis. Noong napalitan nila ang ganitong word from God, they are confused. Naguluhan sila. Unsettled and unable to grasp what is about to happen. Imagine, sa loob ng 3.5 taon, nakasama nila si Jesus na to do the miracles, to hear the Word of God, and then, eto, iiwan pala sila. Noon din yung panahon na they are in the moment of
uncertainty. Walang katiyakan. Hindi na alam yung gagawin nila, pero sabi nga, doon sa unang talata, Jesus gives them a promise. Sabi, hindi ko kayo iiwan ng walang patnubay. This is part of the verse where He comforts them yung arrival ng Holy Spirit o the Advocate. They will not be left alone. The Spirit will not come not to replace what Christ has spoken, but to guide them deeper into it. Sabi sa verse 7, kailangan kong umalis para dumating yung Comforter o yung Holy Spirit. Kasi kung hindi ako alis, ay hindi ito narating. And our topic, illumination. Ano ba yung ibig sabihin ng illumination? Sa Tagalog, ito ay tanglaw. Sabi nyo, tanglaw. Tanglaw ng Espiritu Santo. And one way to describe this is, nakakita na ba kayo ng pagbubukal liwayway? No? Parang ganito po yan. The picture ng pagbubukang liwayway. Okay? Yung itsura nito, may portion ng dark, may portion ng maliwanag. So yung tanglaw, ibig sabihin, is turning God's light on. Yung pagpubukas ng kanyang ilaw sa mundo na madilim and bringing light into our lives, in our hearts, and in our minds. Ini-describe dito yung illumination of the Spirit involving portraying as an inner awakening. Sabi niyo, awakening. Awakening of the divine light na binibigay ng ating Panginoon. So, when does illumination or enlightening of the Spirit happen? Kailan ba ito nangyayari? So, illuminating or enlightening of the Spirit happens at the moment of conversion. Ibig sabihin, ito yung panahon na nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kinonfess natin ang ating mga kasalanan, sinuko natin sa Kanya, at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. This is what happened when we become a Christian, mga Kristiyano. Yung ating puso ay na-enlighten sapagkat pumasok yung Espiritu Santo ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil dito, we will always recognize and accept the Word of God as the true and authoritative for us. At kapag naliwanagan na tayo noon, ang objective noon is it does not doubt or reject God's Word. So, ibig sabihin, the illumination is the work of the Spirit upon the believer, whereby he recognizes the beauty and the glory of the gospel and therefore willingly submits to it. Naramdaman natin yung mapuspos tayo ng Espiritu Santo at binabago tayo sa araw-araw ng ating mga buhay. So,
Tatlong bagay lang po yung ating titingnan dito. One, the Spirit guides into truth. The Spirit speaks and tells the truth on what Christ has given. And the third, the Spirit of truth glorifies Christ through your word. So tingnan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng sinabi sa verse, the Spirit of truth? The Spirit of truth refers yung Espiritu Santo ng Diyos. Ito yung Espiritu Santo ng Diyos who reveals God's truth and reminds believers of Jesus' teaching. Marami sa mga disciple ang minsan hindi maintindihan ang mga turo ni Jesus. Ngunit sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naiintindihan natin ang mga turo na ito. So, tingnan po natin. The Spirit guides truth. Sabi sa verse 13, He will guide you in all the truth. Yung lahat ng katotohanan tungkol sa Espiritu. Kung nasa atin ang Espiritu Santo, mga magulang at mga kapatid, ang tanong sa atin, is it true that we really accept God's truth in our life? Tinatanggap po ba natin yung pagbabago sa atin ng Espiritu Santo? Ang katotohanan, yung kanyang pagsagip sa kamatayan dahil sa ating kasalanan. Yun yung God's amazing work of the Spirit that reveals in our life. Ang tanong po sa bawat isa sa atin, kung nasa atin na yung Spirit at ginagabayan tayo, lahat ba ng ginagawa natin reveals God's truth in our lives? Lahat man ng bawat lakad sa isip, sa salita, at sa gawa, reveal God's truth in our lives. Second, sa paghayo natin sa mundo, is my motive right? Tama ba na pag tayo'y humahayo, nakikisalamuha tayo sa mundo, yung mga ginagawa ba natin, motibo ba natin, ay tama na ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat sabi sa John 16:12, sabi doon, I still have many things to say to you, pero you cannot bear them now. Ang sabi ni Jesus, kasi tanging ang Espiritu Santo ng Diyos ang magpapaintindi sa inyo. Kasi when you ask God something, the Spirit of truth will testify what is right. Lagi pong tama ang nare-reveal ng Espiritu ng Diyos. Question: how can believers rightly understand and apply the truth God has already revealed in the Scripture? Paano natin malalaman na tama yung ating naiintindihan sa Espiritu, sa banal na kasulatan na nire-reveal ng Holy Spirit? Ang sabi po sa 1 Corinthians 1:18, ang sabi doon, for the word of the cross is folly. Yung salita ng Diyos ukol sa kanyang kamatayan ay folly. Ibig sabihin, kahangalan. Kalokohan yun. Katangahan to those who are perishing.
yung mga napapahamak. Pero, to us, tayo, na naligtas, it is the power of God sa'yo, at sa inyong mga buhay. Pinapakita lamang nun ang katotohanan that unbelievers simply do not recognize the truthfulness, the beauty of God's authority in their lives, yung word of the gospel. Pero sa mga tunay na naniniwala, nire-recognize ang salitang ito sa kanyang mga buhay. Not because of human persuasion, dahil ito'y kagustuhan ko. Kung hindi, it is God's Spirit and power. Tanda po natin, mga magulang at mga kapatid, the Spirit serves as teacher. Ito yung nagtuturo at gabay, leading believers into a deeper understanding of God's will and spiritual realities over time. Sapagkat when we accepted Christ in our lives, the Spirit of God lives in us. Ang sabi po the Spirit leads believers into the true understanding of the revealed Word. Ginagabayan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos upang maintindihan natin ang salita ng Diyos. Minsan, tinatanong natin, bakit hindi ko maintindihan yung spiritual na katotohanan ng salita ng Diyos? Ang sabi po sa 1 Corinthians 2:10-14, sabi, the natural person does not accept the things of the Spirit of God. Yung natural person na walang Spirit ng Diyos sa kanyang buhay, hindi po niya talaga maintindihan o interpret ang salita ng ating Panginoon. Kasi sa kanila nga, kahangalan yun eh. Sa kanila katangahan yun. And he is not able to understand them because they are spiritually discerned. No? Pinapakita rito, when the natural man reads the scripture, he does not accept it as God's authoritative revelation. Rather, he sees it as foolishness. He doesn't understand the spiritual significance. So, kailangan talagang mapuspos yung ating mga puso, yung ating mga isip ng Espiritu Santo ng Diyos na mag-work sa ating mga buhay. And sa 1 Corinthians 2:10-13, sinabi rito kung paano yung from illumination to inspiration. Kasi sabi po dito sa 1 Corinthians 2:13, may sinabi po rito na these things God revealed to us through the Spirit. Yung us na sinasabi rito, sila yung mga apostol na nabahagingan ng salita ng Diyos mula kay Kristo. At sabi doon, yung Spirit searches everything. Ang Espiritu Santo, sinesearch niya even the depths of God. Yung mga gustong ipaintindi ng Diyos sa inyong mga buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi sa verse 12, now that we receive, yung we, ito rin sinasabi, yung ibang mga apostol na like
ni na Mark, ni na Luke, ni na Paul, sabi, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand that things freely given to us. So itong illumination ng Espiritu Santo na natanggap ng mga apostol, it's an inspiration sa kanila na, at saka yung mga apostol na nag-move sa kanila na gawin ang 66 books of the Bible through the inspiration of the Word of God. So, dahil ito'y na-reveal at na-inspire sila, from illumination to inspiration, dumating ito sa ating mga buhay. It is not a revelation, ito'y deeper understanding ng truth na ating nare-receive. So, yung spiritual truth na sinasabi dito, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ang nagpapaintindi sa atin through the illuminating work of the Holy Spirit. So, ang ating takeaway dito, God's truth is not merely studied. Hindi lang ito babasahin mo ng isang beses, 2 beses, at 3 beses. Marami. May kwento nga ho yung isang pastor. Binisita niya yung ganyang member. Kasi doon kumain. Nakita niya yung Bible nasa cabinet. Hindi nagagalaw. Ngayon, nung kumakain sila, nung umuwi yung pastor, napansin nung member, kulang yung kutsara. Nagduda sila doon sa pastor. Hindi na nila in-invite. After 1 year, nagpa-invite ulit yung pastor. Pinaula ka naman. Pero hindi nakatis yung member na yun. Sabi, Pastor, yung kutsara na yun, inuwi nyo ba? Sabi niya, hindi. Pumunta siya doon sa cabinet, nandun pala sa Bible. Yung Bible, kalinis-linis. Hindi nadadapuan. O may mga alikabok or something. Meaning, kailangan nating hindi lang itong pag-aaralan. It must also be spiritually discerned and understood. Amen po ba? Pangalawa, the Spirit speaks and tells the truth on what Christ has given. Ano po ba ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa atin na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay, maghirap sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa verse na yun, He will not speak on His own. He will speak only on what He hears. Ang Espiritu Santo ay pakikinggan kung ano yung nakikita niyang kailangan ng taong ito. And He will tell you what is yet to come. Tanda natin mga magulang at mga kapatid, ang Espiritu Santo ng ating Panginoon ay mag-guide sa atin. Hindi ito magtataliwas sa salita ng Diyos. It will work in perfect harmony with the truth that revealed in Christ. He will work His work never contradicts Christ's teaching. Hindi ito susway o magtuturo ng iba, kundi ito'y katotohanan nakabase sa salita ng ating Panginoon. And He does not introduce revelation
that is independent of the Word of God. Malinaw po ang sabi sa 2 Timothy 3:16. Ano po ang sabi doon? All Scripture is inspired by God and useful to teach us what is true. It will make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. May isang accountant, kapatulad ng ate ko, na top 1 bilang CPA, ay nagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Mataas ang sweldo at magandang kanyang trabaho noon. So, ngunit, siya po isang Kristiyano. Ngunit, namating ang panahon sa kanyang buhay na nagkaroon ng problema sa pamilya. Nagkasakit ng malubha ang kanyang nanay. Bilang breadwinner, siya po magtatrabaho. No? So, ninadamdam niya yun. Isang araw, lumapit yung kanyang boss o manager niya. May binigay na dokumento, may binigay na cheque. Ang sabi ng manager, pirmahan mo lang ito at ito yung cheque, bahala ka na kung anong gusto mong presyo. Nakalagay doon, sabi niya, legal naman ito. Wala namang kang mag-alala. So, ang ginawa niya, sige, tinanggap niya. Pagkatanggap niya, wow, sabi niya, blank check. Lagay ko kaya rito 10 million. No? Pero, ginabayan siya ng Espiritu Santo. Pinag-aralan niya yung dokumento. Nung pala, nakita niyo yung mga peking resibo, yung mga invoice na dinoktor yung mga pirma. So, sa gabay ng Espiritu Santo, nireport niya yun sa presidente ng kumpanya. At dahil doon, natuwa yung presidente, pinalis yung manager. Sa pagkakataong yon, may sabi niya, sana tama ang ginawa ko. Kinabukasan, sinolder ng kumpanya yung expenses ng nanay niya. At ang sabi niya, sa uli, natutunan niya ng gabay ng Espiritu Santo sa katotohanan ay hindi laging madali. Ngunit, ito'y palaging nagliligtas sa atin mula sa kapahamakan. And sana natututo tayo doon sa istorya ng accountant na yon. Tanda natin mga magulang at mga kapatid, the Holy Spirit works in perfect harmony with the Father and the Son, not bringing completely new contradictory message, but illuminating the message of Christ. Meron tayong Diyos, isang Diyos na sinasamba, ngunit sa 3 persona. At ang Espiritu Santo ay gumagabay sa atin ngayon. Ang sabi po sa John 14:26, ang sabi po doon, but the Counselor, the Holy Spirit, will send in my name, will teach you all things, and remind you everything I have said to you. Ito yung gustong ipaintindi ng mga disciple ni Jesus sa mga disciple na kapag wala na siya, yung hindi nila naintindihan ng time na yon, will teach you
everything. And will remember, ito pala yung sinabi ni Jesus. Ito pala. Sapagkat ang Espiritu Santo ay para siyang compass na nagdadirect sa atin kung saan tayo pupunta. Isa rin siyang parang rain check. Rain check na magsasabi, hoy, huwag kang pumunta rito. Hoy, mali yung ginagawa mo. So, ito po yung sinasabi na kung meron tayong Espiritu Santo ng ating Panginoon, it will help remembering those things accurately. And its role in revealing future truths, prophetic sight, or helping early church understand the implications of Christ's life, death, and resurrection. Ang Espiritu Santo ng ating Panginoon ay magiging katulong natin pang malaman, maunawaan ang lahat ng bagay. Tandaan natin, the Spirit never leads beyond Scripture. Hindi ito magtuturo ng beyond sa Scripture, kundi laging deeper in Christ's revelation ng mga Scripture. Kaya patuloy po tayong mag-aral, magbasa ng ating Panginoon. Pangatlo, ang sabi, the Spirit of truth glorifies Christ through the Word. Noong ang Panginoong Yesus ay kausap ang mga disciple, sinong lagi niyang itinataas? Sino ang lagi niyang gino-glorify? Ang Ama sa langit. Na sinasabi niya, ito'y kalooban ng Diyos, ito'y I glorify God. Ngunit, nang dumating ang Espiritu Santo, the Spirit of truth, the Holy Spirit, will glorify Christ sa tuwing mababasa natin ang salita ng Diyos. Tandaan natin mga magulang at mga kapatid, is the Spirit of truth really works in our life? Sa lahat mo ng ginagawa natin, it will glorify Jesus sa lahat ng mga ginagawa natin? Kasi sabi po sa verse 14 ng John 16:12, sabi doon, He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. Yung mensahe ng Espiritu Santo ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo ang nagtuturo nito sa bawat isa sa atin. True spiritual insights always exalts Christ, not human wisdom. Hindi ang karunungan ng tao, kundi ang karunungan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po sa 1 Colossians 1:27, sabi doon, nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano sa lahat ng tao. Itong gawain ng ating Panginoong Jesucristo na ihayag niya sa bawat isa God's amazing work in our lives. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan na hinaharap. At sabi rin po sa 2 Corinthians 3:18,
it will transform us into the image of God's Spirit. Babaguhin tayo ng ating Panginoon kung nagagabayan tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. At ito'y magiging inspiration. Yung mga salita ng Diyos na nalabasa natin, it will inspire us dahil may gabay ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Katapos-tapusan, sabi dito, merong isang lalaki, si Mang Cardo. Siya po ay iniwan ng kanyang asawa, pati mga anak. So, ang ginagawa na niya lang niya, naglalasing, at yun na lang ang ginagawa niya. Minsan, naging impluwensya ito na laging yung bahay niya madilim, yung bahay niya walang tao, at kinakatakutan ng lahat ng tao. And minsan dinalaw siya ng isang pastor doon sa malapit sa church. Sinabi niya, nagdala siya ng lente at hinanap niya yung si Cardo. So nakita niya, gusgusin at gutom na gutom at sinimula niyang tanungin anong nangyayari sa kanyang buhay. Sabi ni Cardo, wala na siyang pag-asa. Wala na siyang mangyayari sa kanyang buhay. Dito, pinaunawa ng pastor ang halaga ng pananampalataya sa Diyos ng pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sinara niya ito ng gospel. At tunay na sa repetition ng pagpunta niya doon, medyo natututo si Cardo. At isang araw, dumating ang liwanag sa buhay ni Cardo na nakilala niya ng Diyos, sinampalatayanan ng Diyos, at tinanggap sa kanyang buhay. Ang isang madilim na bahay ay nagkaroon ng liwanag ng pagbabago. Siya ay tumanggap sa Diyos na yung dating madilim na kubo, ngayon ay isang lugar ng masaya, isang lugar ng maraming ilaw, isang lugar na payapa, sapagkat nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Nang talungin si Cardo ng kanyang mga kapitbahay kung paano siya nagbago, nakangiti niyang sinabi, hindi ang baha o ang gamot ang nagligtas sa akin. Ang Espiritu Santo na nagdala ng liwanag sa pamamagitan ng isang pastor para hanapin ako sa dilim. At ang liwanag na yon ay nagpalayas sa kadiliman ng ating mga puso. Mga magulang, mga kapatid, minsan sa ganitong paraan tayo hinaabot ng Diyos. Kung minsan madilim ang ating buhay, madilim ang ating mundo. Ngunit sa mga kapatiran, sa bawat isa sa inyo ng iglesyang ito, kung walang magbabahagi ng salita ng Diyos, sa bawat isa na nangangailangan nito, ang taong ito ay patuloy na malulugmok sa kadiliman at walang liwanag na mangyayari sa kanya. So bilang conclusion, sinabi rito, the Spirit does not replace Scripture, but illuminates it. Bibigay ng tanglaw sa ating mga buhay. He guides believers
into all truth. It confirms what Christ has spoken. And lastly, it glorifies Jesus through His Word. Nawa sa mga salitang ito, patuloy nating pag-aralan ang banal na salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na amang mga pangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat for the illumination of the Spirit that is revealed to us when we accepted you in our lives. Let this light, the Holy Spirit, guards our heart, our thinking, and our action. May your word be in us in every single day of our life. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and in all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after.
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga kaloob na ito. Nawa Panginoon, ang mga biyayang ito ay maging kabutihan at masaganang buhay sa mga tao, Panginoon, at magamit sa iyong mga iglesia, Panginoon. Ang mo rin ang mga nagkaloob ito, papalain mo ang kanilang mga buhay, kanilang mga trabaho, pang maging patuloy ang biyaya na bigay mo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus. At ngayon ay nasa panahon tayo ng pagbabasbas, ng mga pasasalamat, kanilang anibersaryo, ay pampasasalamat. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang iyong abang lingkod upang makamit nila ang iyong basbas. Inaanyayahan po una ang mga nagdadaos at nagdaos ng kanilang kaarawan at anibersaryo.
Tayo pong lahat ay tumayo para sa patuloy na pananalangin po natin sa ating pong mahal na Pastor Er. At tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, sinasamba at pinasasalamatan, Panginoon, sa buhay ng aming Pastor Er. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-aalaga niyo po sa Kanya. Maraming pong salamat sapagkat patuloy na nakaka-attend na po siya ng mga gawain dito sa aming iglesia. At kahapon nga po ay naka-attend siya, Panginoon, ng meeting ng mga pastor dito sa aming iglesia. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat lahat ng pangyayaring ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan mo. Panginoon, patuloy mo pong hawakan ang pangangatawan, pisikal, espiritual at mental ng aming Pastor Er. Patuloy na bigyan mo po siya ng miracle healing, Panginoon. Patuloy na ang banal na presensya niyo po ang mapa sa kanya at sa kanyang family. Sa mga oras na to, Panginoon, ay hindi po namin nakasama ang aming Pastor Er dahil sa kanyang karamdaman. Siya po ay nilalagnat. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tunay na alam po ng bawat isa sa amin, Panginoon. At kayo po ang mas nakababatid ng kanyang kalagayan, lalong-lalo na po ang kanyang pagkakaroon ng lagnat. Patuloy mo po siyang samahan at alagaan, Panginoon, at tulungan, Panginoon, at bigyang lunas at kagalingan, Panginoon, ang anumang karamdamang nasa kanyang pangangatawan. At tunay na palakasin mo po siya, Panginoon, at tunay na gamitin mo po at magamit siya sa iyong banal na pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanglitan. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito ng aming pagtitipon. Papasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa lahat ng biyaya, patnubay mo sa araw-araw. At ngayon, hayaan mong magbigay ako ng pagpapala sa lahat. Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasa ibabaw ng lahat ng pag-iisip, ang siyang gumabay at mag-ingat sa iyo at sa inyong pamilya habang tayo'y nagkakawalay sa isa't isa. Sa iyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama at ng Anak at Diyos Espiritu Santo ngayon, pagpakailanman. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang ating pabaong mensahe. Ang Espiritu ng Katotohanan ay ang banal na Espiritu na nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa ating Diyos, nagpapaalala sa mga mananampalataya ng mga turo ni Jesus. Ang ating po ito ay gumagabay, nagsasalita at nagsasabi ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon Hesukristo, na may layunin mapapurihan ang kanyang pangalan magpakailanman. Ang ating pong mission statement, ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos.
Tayo po muna ay makakaupo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome to Tipas Unida Church, the church that... Para po sa ating natapos na pananambahan ngayong July 12, 2026, ang naghatid po ng mensahe ang ating pong Pastor Jojo Filio, tanging awit Sister Casey Bellones and TUC Children's Choir. Ang nagsindi po ng kandila ang ating pong Elder Nir Salantan, flower sponsor Sister Kayla Lantan and Gemaline Rebuya, hymns leader Sister Grace Cayabyab and Sister Yvette Balida, narration leader TNP Joey Talampas. Para naman po sa ating susunod na pananambahan on July 19, 2026, sa ganap na 9:30 ng umaga, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong pre-June pagsisihan, tanging awit Sister Charm Filio, magsisindi po ng kandila ang ating pong Elder Lorna Rayos del Sol, hymns leader Sister Jeneline de Magila, narration leader Sister Edith Maglipon. At para naman po sa ating midweek service and prayer meeting on July 16, 2026, sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang maghahatid po ng mensahe ang ating pong TNP EdBay, patnugot Sister Irene Talampas, testimony Sister Flory Cotas, tanging awit Sister Kaye Blaza, hymns leader Sister Jeneline de Magila. At narito po ang mga susunod na speakers for our midweek service. On July 23, Brother Miko Magbalana. July 30, Pastor Jojo Filio. August 6, TNP Joey Talampas. And August 13, Pre-June Pagsisihan. Para naman po sa ating M310 Club, ang ating pong ikapu ay maaaring i-deposit via BPI Savings Account under account name Iglesia Evangelica Unida de Cristo or transfer via GCash under account name Lady Adeline Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid na Lady Filio para po ma-record. Gayun din po para po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang ating pong kaloob ay maaaring ibigay via cash sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez or transfer via GCash under account name Andeliza Ordonez, Security Bank transfer under account name Andeliza Ordonez. Gayun din po ang ating pong deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as a private message sa ating pong kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Gayun din po ang ating Sunday School ay nagpapatuloy every Sunday dito po sa Tipas Unida Church sa ganap po na alas 8 ng umaga. At ang ating pong Bible study every Saturday, 2 p.m. to 3:30 p.m. for our BS Family 1 and 2 via Zoom. For our BS Family 3 to 6, face-to-face dito po sa Tipas Unida Church. Gayun din po ang ating prayer meeting ay nagpapatuloy every Wednesday, 6 p.m. po via Zoom at ang Zoom link po ay ipapadala sa TUC Members Chat Group. At para po sa ating Family Bible Study, gaganapin po ang 16th anniversary on July 18, 2026 dito po sa Tipas Unida Church sa ganap po na 2 p.m. to 4 p.m. At karagdagang pagbabalita po to all our council members, magkakaroon po tayo ng council meeting right after the service po dito po sa ating church. At para naman po sa kalipunan ng kababaihan ng UNIDA, magkakaroon po ng gawain sa UNIDA Christian Center on July 19, 2026 sa ganap po na alas 2 ng hapon. Mangyari lamang po na makipag-ugnayan po sa ating pong Sister Annie de Magila. And happy birthday! Happy birthday, Sister Jenny Ocol on July 18.
Gayun din po, ang buong kapatiran ng Tipas Unida Church ay taos-pusong nakikiramay sa buong sambahayan ng mga Nieva sa pagyao ng ating minamahal na kapatid at kapamilya, Brother Osias Nieva. Ang kalinga at kaliwa nawa ng ating Panginoon ang siyang sumainyo sa panahon ng inyong pagdadalamhati. At karagdagang pagbabalita din po, ngayon po ang last day ng submission na forms para po sa mga delegates ng ating pong MM2 RDSR or Road to Damascus Spiritual Retreat. Maaari lamang po na makipag-ugnayan po sa ating pong Pastor Jojo para po sa mga forms at additional information right after the service po. Muli, maraming salamat po at purihin ang ating Panginoon para po sa ating NOAA Project Building Blocks. Pwede po bang bumunot para po sa ating egg pie? Congratulations po and salamat po sa patuloy na pag-share ng inyong blessing, Sister Preya Kayabyab. Purihin po ang ating Panginoon at muli ine-encourage po ang bawat isa sa atin na tulungan po natin na mapuno ang ating pong building blocks para po sa ating pinapangarap na church. Purihin po ang ating Panginoon at makakatayo na po ang kapulungan. Lamang ang pupuri, ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahambing, ang awit mo'y iyong digin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, lahit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Karagdagan po